Hi guys! Welcome sa Teacher Investor Channel. So this is the fourth video on our series on how to invest in stocks. And sa video na to pag-aaralan natin kung paano ba gamitin yung interface ng Call Financial website in preparation for buying and selling stocks. No? Pag nag-login kayo sa inyong Call Financial account, kagaya ng pinakita ko sa previous video dito sa series, ay ito yung makikita nyo na page, no? So ito yung mga latest research ng Call Financial. Ito yung mga announcements. And ito naman yung PSE News. Nandito rin yung shortcut for buy and sell. So pwede kayo mag-buy and sell ng stock using this small text box here. And of course, nandito yung ating mga active stocks. Pero hindi pa natin yan i-discuss, no? So siguro ang unang tanong nyo ay, paano ba kami bibili ng stocks? Ano ba yung mga stocks na bibili namin? Saan ba namin yun makikita? No? So makikita nyo yun dito sa quotes and then stock list. Ito yung stock list page. So nandito yung listahan ng mga lahat ng stocks, lahat ng companies. And ang importante dyan itong security symbol niya, no? Or yung tinatawag natin na stock code. So makikita nyo, bawat company may sarili siyang stock code. So minsan 3 letters, minsan 2 letters, minsan 5 letters. No? And sometimes more than 5 letters. Okay, so pwede nyo tignan yan isa-isa. Pag kinlik natin yan, for example, itong GMA7, makita natin yung information about the stock or tinatawag natin na stock code. No? So, nandyan yung mga headline related to GMA and ginagamit yan sa fundamental analysis na aaralin din natin later. Ito naman sa buy and sell, ito yung mga information na ito. So, hindi muna natin yan i-discuss. Ang information na kailangan yung tandaan is syempre yung price ng stocks. No? So, yung previous tsaka yung last price. So, for example, ngayon ay Friday at nag-close na yung market kanina. So, ibig sabihin ng last price, yan yung closing price nitong GMA7. Kanina yon, no? Yung previous ay yung closing price niya kahapon. Yung board lot is yung minimum number of shares na pwede mong bilhin. So, for example, itong, pag nag-open yung market, for example, 1242 siya. So, 1242 times 100. Okay, so let's have a specific example of the computation. Now, suppose gusto nating bumili ng Del Monte, no? So, DELM. Tapos, i-click lang natin yung quote. So, ito na siya, Del Monte Pacific Limited. So, yung last price niya ay 15 pesos and 60 cents. Tapos, ang kanyang board lot ay 100. Okay, so punta tayo sa computation. Na bago tayo mag-proceed sa computation, gusto kong linawin na ang ginamit natin na price dito ay yung last price, no? Ibig sabihin, nag-close na yung market. Kaya natin ginamit yung last price para at least ma-estimate nyo kung magkano yung gagastusin nyo pag bibili kayo ng stock. And at the same time, malalaman nyo kung kasya ba yung inyong pera na naipasok sa Call Financial. Okay, so proceed na tayo sa computation. Ito yung Del Monte, no? 15 pesos and 60 cents times 100, which means na 1,560 plus charges. So sa ganitong amount, siguro maliit lang yan, baka less than 50 pesos. Tapos ang susunod niyan, hindi na tayo pwede bumili ng 110 or 102 or 150. So 200 na. So ibig sabihin, yung mga mabibili nating stocks ay multiples of 100 or multiples of the board lot. So ang susunod, 200 na, which means na 3,120 na yung kailangan natin na pera plus charges. At ang susunod ay 300 na, which is 4,680 plus charges. So kung may 5,000 ka, pwede kang bumili ng up to 300 shares ng Del Monte. Another example is Jollibee. So, tinignan ko na itong Jollibee, nasa 210, no? So, ang price natin ay 210 pesos. Tapos, ang board lot natin ay 10 shares. So, 210 times 10 is 2,100. Plus, of course, some charges. Tapos, ang susunod na ay hindi ka pwede bumili ng 11 or 12 or 15. Ang susunod na ay 20. So, this is, again, a multiple of the board lot. So, 10, 20, 30, 40, and so on. Okay? So, maliwanag, no? Now, kung nasundan nyo itong apat na tutorials natin from part 1 to part 4,
ay siguro kayang-kaya nyo nang bumili ng stocks on your own. Ang isa na lang na natira, no, bago tayo pumunta sa susunod na video, which is on actual buying of stocks, ay dapat mag-decide na kayo kung anong company yung bibili nyo and you read about that company. So ito yung summary natin. Natutunan natin yung stock code. This is a unique key to identify a stock or a company. Yung board lot is the minimum number of shares that you can buy. Last price is the last closing price of a stock. Tapos yung previous price is the closing price of a stock the day before the last trading day. Alright, maraming salamat. Sana may natutunan kayo dito sa ating video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. I-like niyo yung ating video para matulungan niyo yung ranking sa Google para mas maraming Filipinos ang makakapanood. Nandiyan din sa ibaba yung mga links, no, sa previous videos natin and the next videos and of course the videos in this series. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Teacher Investor. I'll see you in the next video.